Today we have with us one of GMA's Kapuso's hottest actors. He's also a health and fitness enthusiast, singer, host, and World Vision sponsor and celebrity advocate. Please welcome Aljur Abrenica. Napakagandang intro naman yan, sir. Salamat, Aljur, sa availability mo. You know, Aljur, you're in the entertainment business. You're an actor. And you know what happens in the entertainment business. Number one, temptation industry din yan. So, as a young actor and as a Christian, so, paano mo hinahandle yung mga temptations na nangyari yan every day? Sir, before, kasi, ang nakikita ko sa temptation is opportunity. That's right. That's yung mentality ko before. Ganun tumakbo ganun yung acceptance ko sa In other words, temptation. parang opportunity yan. Pag dumating, okay to. And number one, syempre, pag kadalasan, halos lahat naman ng problems natin, sa akin, babae. Babae. Actually, hindi siya problem before. Dati, yun din ang problema ko. Yeah. Di ba? Yeah. And, ayun, kapag meron, take lang ng take. Ngayon, since, eventually kasi napagod ako eh. Napagod ako sa sistema ng buhay ko. Paulit-ulit na lang. To make the long story short, out of nowhere, wala akong malapitan. Lumapit na ako kay Lord. I can still remember yung mga time na yun. Nasa kwarto ako and I was praying. Sinusurrender ko lang sa Kanya lahat. Then after 2 days, yun. Dumating yung friend ko who is a very good example para maniwala ako when it comes to Christ. Oo. Kasi itong kaibigan kong ito, pag nanonood man siya yung pinaka-manyak na tao na kilala ko. And then the Lord changed him. Yes, so pinipreach niya pa ako. Natatawa ako sa kanya. Kasi malayo sa buhay niya. Pero nakita ko yung change eh. Yeah. Palagi siya masaya. Wala akong nakikitang babae. Wala akong nakikitang ano. And I started listening to him. That's the first night na nakatulog ako ng mahimbing. And after nun, tuloy-tuloy na. Dumating yung mentor niya. Dumating yung mga godly people. And nakita ko yung peace. Naramdaman ko yung satisfaction sa heart ko while walking with the Lord. So, ayun. Balik tayo, baka mapahaba na yung sasabihin ko. But you see, when temptations come your way now, you don't view them as an opportunity. So how do you view temptations now? Is there a red signal or a red flag that pops up? Pag, oops, teka muna, hindi na ako pupunta dyan kasi danger zone yan. So ano yung naging warning signal mo ngayon? Pag sinabi kasi yung temptation, minsan pag-process ka na sa mind mo, ang sarap eh. Yes. Diba? Ang sarap, pero ang nakakapag-control sa akin para sa temptation is yung love ni God, yung guilt. I love that. Diba? Yung after mo, noon, pag yung temptation ginawa mo, sarap eh. Parang satisfied ka for a while. Pero ngayon, pag ginagawa mo na sa Kanya, what makes it different now, after noon, may guilt, may sakit, hindi na yung parang mag-weep ka talaga, mahihiya ka sa Panginoon. Kasi after all ng pagmahal, nararamdaman mo talaga yung pagmamahal niya para sa iyo. So ngayon, yun yung naalala ko na future na, not moment. Yes. Kasi laging moment eh. Ito yung masarap ngayon. Yeah. Pero pag inisip ko yung temptation is just for the now. Yeah. Now you've gotten to love acting also and then singing. So recently lang, then nung nakaraan, nawalan na ako ng gana sa singing. Yes. Dahil nga yung life ko, medyo magulo. Nawala na yung... Sometimes they say life is a song. Huh? Sometimes it's a sad song. Yes. Sometimes it's a happy song. Okay. Ay, na-depress ako. Parang I have everything eh. I have the house, babae, family, sasakyan, the money. Pero hindi ako masaya eh. Make the long story short, turn to God ako. And then, binigay niya yung hunger ko for singing, yung ngayon, I'm writing songs. Ngayon. Right. You should not stop writing songs. Kasi yung talent na yan, dineposit ni Lord sa buhay mo. Now, tell me something. I heard you also here, you want to promote a run
by World Vision. When is this run gonna be and what's this run for? Itong run na to hindi siya katulad ng ibang mga basa-basa ng katulad ng fun run. Saan pupunta yung mga proceeds? Sa mahigit 8,000 na mga batang tinutulungan ng World Vision. 8,000 kids. That's amazing. Yung World Vision is yung mga tumutulong. Sila yung nagiging tulay sa mga unprivileged Filipino children. Kids, Kids. Kailan yung run? June 22. June 22. Anong oras yung assembly time? Ang assembly time is by 4:30 a.m. 4:30 a.m. But do you love to run? Yes, I do. So you're gonna be there. Dapat. Bali, yung runs para sa lahat. Okay, it's open to all. Anybody can register. Yes, so kasi meron po kaming mga pambata, yung 500-meter dash, di ba? Yes. Meron kaming 3K, 5K, 10, 10K, and 21K. Hanggang 21K. I heard you also sponsored 2 kids. Yes. So anong feeling mo na nag-sponsor ka ng 2 kids na wala silang chance in life? Sir, parang kakaibang feeling ng satisfaction. Well, I know kasi lahat tayo may desire tayo sa heart natin. Lahat naman tayo na binigay sa atin ni Lord yun na tumulong sa ibang tao. And before talagang, paano ba tumulong? Paano ba? Sino mong kailangan tulungan? Ang nasa puso ko talaga yung mga bata. Sarap lang, lalo na nung March ng birthday ko, pinadalan ako ng letter ng mga bata. Kung gaano nila na-appreciate yung tulong mo. Ang sarap lang ng pakaramdam na may napupuntahan, Correct. may ibig sabihin yung trabaho mo. Yes, naging meaningful. Yeah. Yes. Paano ba mag-sponsor? Can you tell them? Yes, pumunta lang po kayo sa website ng World Vision. It's www.worldvision.org.ph. Napakamura lang po. Bali kapag 600 pesos a month lang. Isang For bata. 1 year? For 1 year. one child? Yeah. Monthly. Pag 1 year, 7,200 yes. overall. So, Ganun lang kadali, ganun lang kasimple. yes, sir. Hindi lang bata. Hindi lang po bata yung matutulungan nyo, pati yung family niya at community. Sa 600 pesos na yun naman. Wow, that's amazing. Go to that website right now and then click on it and then look at may mga instructions doon naman. Aljur, maraming salamat. Sana we have a part 2 and talk more about what the Lord is doing in your life. Yes, please. God bless you, bro.